baboy natin mga probinsya. Malapit ito mga anak. Mula-mula na yung bili niya, oh. Ito yung ari niya. Tapos ngayon po ay 113 days mula sa pag-iyan natin sa kanya. So malapit na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 14 siya na didi. Yung didi niya 14. Ilan lang kaya yung big niya mga probinsya kasi malit na yung tiyan niya. Umalaw na, umalaw na. Oh. Sa mga nakaraang video po natin, nagbinta tayo ng 2 baboy. Pero mura lang yung presyo. Yung sa atin lang, yung baboy natin, tinulugan tayo sa ating kaibigan na katayin yung baboy. So pinagkatay lang natin. At naibinta po natin yung karne sa halaga na 250 per kilo. Tapos yung live mga kaprobinsya, bumaba ng husto tapos wala pang masyadong buyer. Yung presyo ng live nasa 140 to 150. So napakamura. Buti nila yung baboy natin nakatay. Ganun talaga yung pag-alaga ng baboy mga kaprobinsya. Seasonal lang yung kuan. Maganda ang kitaan sa baboy. December to March lang. Yan po ang maganda magbita ng baboy. Dito po sa amin, na problema yung mga maraming baboy na pinatining. Kasi mura yung presyo. Tapos yung feeds, ganun pa rin. Hindi bumaba. Yan po ang mahirap sa mga nagbababoy. Pero tuloy lang tayo dito. Kasi yung mga baboy natin, kung sakaling nabuntis silang 4, yung mga anak nila tumama sa buwan ng Disyembre. Try lang natin to. Kung ilan yung mga biik nila, try lang natin. Baka ibinta natin yung iba. Tapos yung iba naman, i-fattening natin. Mag-fattening lang tayo na yung kaya nating alagaan. Yun lang po ang gagawin natin. Yung kaya lang natin. Kasi pag marami, mahirap. Ang sistema natin dito, pag marami na tayong inahin mga kaprobinsya, pwede biik yung ibinta natin, pwede pang lechon. Hindi lang tayo mag-focus sa fattening. Mag-fattening lang tayo kung mga baboy natin tumama sa buwan ng Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Hanggang Marso lang. Kasi pagka Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, mura yung baboy.
Good luck sa ating baboy na malapit ang mga anak. Ito po, medyo malaki na yung tiyan niya. So, klaro-klaro na siya ay buntis. Yung dalawa lang ito ang hindi pa tayo sigurado. Dalawa lang yung isa natin lumalaga dyan. Alit po yung tiyan. Basta mga lumalaga, pag sila ay mabuntis, napaka-late lang sa kanilang mga tiyan. Hindi katulad pag mga inahin na. Lalo na pag marami yung mabi. Kaya sa ating lumalaga ngayon, hindi pa tayo sigurado kung ilan yung kanyang bake. Pero nung masimasin natin, marami na yung gumalaw sa loob. So, malalaman na natin yan kung manganak na siya. Malapit na yan. Kung katulad pa siya sa ating mga baboy dati na mga native lang, yung galing sa iriwan dati, na nasa 113 days lang mula sa pag-iay natin, manganak na sila. Pero yung mga inahin natin ito na nabili natin na hybrid, umabot po sila sa mga 118 mula sa pag-iay bago sila manganak. So, kung sakaling umabot siya ng 118, ngayon po ay pang 113 niya. So, makita po tayo ng mga 5 days mula ngayon bago siya manganak. At yung pinagawa natin na extension sa ating gulungan, may bubong na. So, konting kimot na lang, pwede na. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Kasi sa ngayon, wala pa naman tayong mga baboy na dumalaga para ilagay dyan. Kasi yung purpose natin dito, nagagagay ng kulungan para sa ating mga baboy na gawin nating inahin. Magdagdag tayo ng mga inahin. Doon tayo mag-focus sa breeding. At saka paminsan-minsan lang tayo magpatining. Magpatining lang tayo kung tumama yung mga baboy natin sa buwan ng Disyembre, Enero. Pero pag manganak sila ng mga Pebrero, Marso, yung mga biik, kung sakaling may magka-interesado, ibinta lang natin. Tapos kung hindi natin maibinta yung mga biik, yung mga panglitson lang yung ibinta natin. Kailangan po na may diskarte tayo sa pag-alaga ng baboy. Kasi katulad ngayon, pag hindi pa natin dineskartehan yung mga baboy natin, yung ating mga biik, kung hindi pa natin ibininta, mamroblema tayo. Kasi medyo marami po yung mga biik natin dati. Umabot po sila sa 28 heads. Tapos kung pinatining pa natin silang lahat, problema. Napakahirap i-dispose. Tapos wala nang buyer, kung may buyer man, napakamura. Yung kulungan natin mga kaprobinsya, tama na to, hindi na tayo magdagdag ng extension, wala na tayong space. Kumbati na yan, hindi na basa-basa yung ating kulungan. Hindi ko po kalain na ganyan na kalaki. Dati nagsimula lang tayo sa 1 kwarto lang at saka isang inahin. Yan po ang kulungan ng ating baboy ngayon. Nagsimula tayo sa 1 kwarto, ngayon naging 8 kwarto na. Ngayong buwan mga kaprobinsya, sunod-sunod po yung mga alaga natin ng mga anak. Sa mga nakaraang linggo po, may isa tayong nanganak dyan na kambing. Tapos sunod, baboy natin. Tapos dito naman yung mga kambing. May isa tayo dito na malapit na ding mga anak. Yung magandang klase nating kambing, yung ating Anglo na anak sa ating Blackhead. Isa sa ating mga pampalakasan na kambing. Ito po. Ayan. Ayan yung mga anak. Oh, bukol oh. Ba gini. Pila ka ba kumana? Duhara ha? Huwag mong damihan. Kasi yung didi mo, 2 lang. Yung isa nating kambing doon, 3 yung anak. Pero yung didi niya, 4. Maliit yung 2, pero may gatas naman na lumabas. Yung isa dito, magkapatid din sila. Si Dayan, tagal ba ito mga anak? May mga native din tayo dito, mga upgraded na malapit na rin mga anak. Marami ito. Ito po oh. Babasin namin sa ngayon mga kaprobinsya. Malalaki yung chance sa aming mga kambing. Siguro hindi bababa sa 2 yung mga anak nila. Hoy! Iang karon diha. Sulot. Kailangan pong bantayan para makakain yung iba. Ito para pang materyales. Graded na.
Ito po mga kaprobinsya, magkapatid silang dalawa. So sa kanilang lahi po tayo magkuha ng mga babae para dagdag sa ating mga babae dito. Kasi yung mga ganitong klase, i-dispose natin yan. Ayan. Bali tatlo po sila magkapatid. Yan. At yung isa dito. Yan po. Kung mga anak sila, kasi mga buntis po sila, siguro sila lang yung maiwan dito. Tapos yung mga kapatid natin na babae, ibinta na. Dandahan natin silang ibinta, dandahan natin silang bawasan. Yung isa natin kabi, oh. Grabe po, malaki yung tiyan niya. Baka hindi siya buntis ba? Sa mga nakaraang araw po, nakala namin yung isa namin kami dito na malalis yan. Kasi umiga sa sahig. Parang nakagat siya ng insekto ba or ano kayang nangyari sa kanya, hindi namin alam. Nagtaka po kami kung bakit siya umiyak. Tapos nung pinuntahan namin dito, nakahiga siya sa sahig. Tapos mukhang nahirapan siyang huminga. Basta kumain lang sila ng Copramil mga kaprobinsya, tumaba lang. Tingnan niyo po, makintab yung balahibo nila. Pero nung una, nung bagong walay pa lang sila, may iba tayo dito na nabansot. Dito oh, maganda din yung katawan nila. Kahit Copramil lang, basta ubusin lang nila yung Copramil na ibinigay namin. Yung isa dito, nagtaka po kami kung bakit napakalit pa niya. May pumunta na po dito, tumingin sa ating mga lalaking kambing. At ito po yung na-recommend ko sa kanya, yung anak ni Dayan. Kasi yung iba dito, may hollow native po sila, pero ito walang hollow native to. May dalawa dito na anak sa aking blackhead, yung quadruplets. Yan. Unti-unti na po sila naka-recover. Kasi nung una din, hindi sila kumain ng Copramil. Naulian na po yung babae yung usahan ni Jo. Kulot pa kayo nagbalahibo. Kasi basta kumain lang ng Copramil, walang problema. Kani, pagamay-gamay rin naman kani nga Jo, pero magkakuan eh. Diba daw? Oh. George mga kaprobinsya, oh. Na. Kailangan na po na i-adjust yung kanyang kulungan. Dako na kasi George. Sungay pa imong napakahaba ng kanyang sungay. Pag may makabisita dito, lahat sa aming mga bisita mamangha sa katawan ni George. At may dalawa din dito mga kaprobinsya, oh, na lalaki. Inakala namin noong una na hindi sila makasurvive kasi nung nawala din sila, hindi din sila kumain ng fish, hindi sila kumain ng Copramil. Pero napurga natin sila. At ngayon, oh, nalalaman na natin na kondisyon ng kambing basta malakas na kumain, tapos makita na yung mga balahibo nila. Ito po mga kaprobinsya, sana babae yung mga anak niya. Noong una, mga lalaki. So, sana ngayon, mga babae naman. Mana din siya sa kanyang nanay. Na minsan, dalawang lalaki. Tapos, dalawang babae naman. Ano, nagkaiba lang sila ng kulay. Babae ha, babae. Gila daw gini kabuk no. Kading oh, gimuk-gimuk dong oh. Lah. Ilain man. Sapa pa gudong mura man lubay kaayo. Ha? Tara. Kuan yung lives para ma-feeling mo nang yang, ha? Tara. Ay oh. Ha. Murag ugap. Saan na gini? Dire sa man oh. Pero maara dito. Dari Pegas. Tiil lagi ito. Tiil lagi ito. Ito pong baboy po, manikad po itong bakti na ito yung anak sulod.
No. No. Ah. No. Nanikad. Sige. Kapit na magunin mong gawas, God. Sige, sige. Sikad. Suko siya ba? Galit. Yung tuloy. Yung talon yung kandinga ron. Hindi naman siya mailap na pahimas lang. Good luck. Anong diri niya? Mura siya baka. Hinahanap na yung nanay niya mga kaprobinsya, oh. Nga. Yan po ang ating kalabaw. 3 buwan pa lang. At naging kulay itim na yung balahibo niya. Siguro si Palol yung tatay niya. Oh. Tao. Huwag mong iwanan yung nanay mo. Hinahanap niya si Rambo. Si Rambo at si Paula yung kaibigan niya. Ang ganda ng kanyang katawan mga kaprobinsya. Pero mapilitan tayo na ibinta siya. Napaka-cute po sa ating alaga, oh. Lian na eh. Kita na to. Hindi po siya mailap, oh. Pero nung pinurga namin siya, kailangan pa siyang bitikon. Kailangan pa namin pagtulungan para mapurga. Hindi pa kami nakabili ng busal para sa ating maliit na kalabaw mga kaprobinsya. Kailangan na po siya na masanay. Kasi next month, 4 na buwan na siya. So, matagal natin siya bago iwalay. Hindi natin siya itulad sa ating mga baka dyan. Na 4 na buwan pa lang minalay na natin. Pabuti natin siya ng 6 na buwan. Paalagaan sana namin. Pero may mga alaga na po yung mga kapitbahay namin dito. So, napupasya namin. Kung walang mag-alaga sa kanya, ibenta. Dalhin sa sakyan. Marites. Kung may sugat sa Marites, oh. Nakasugatan yung kanyang liig. Hindi na-adjustan agad yung kanyang busal. Isang taon pa lang si Marcos mga kaprobinsya. May nagtanong po sa atin kung mga ilang buwan daw bago pwede pakasahan yung baka. Matagal naman maglandi yung baka mga kaprobinsya. Pag nasa 1 taon pa lang yan, hindi naman yan maglandi. Dito sa amin, yung paglandi lang nila yung binibilang namin. Doon namin sila pakasahan sa pangatlong paglandi. Yan din ang suggestion sa ating kaibigan na technician. Kung wala pa sa insaktong edad yung baka, hindi naman yan maglandi agad. Siguro nasa mga 18 months hanggang 2 taon. Depende sa lahi ng baka. Yung mga native, madali lang yan maglandi. Si Marimar, siguro nasa mga almost 2 years bago siya naglandi. At ngayon si Marimar buntis na. Si Lemer yung nakakasa sa kanya. Si Marimar yung pinakaunang baka na magbigay sa atin ng lahi ni Lemer. 2 yung nakasahan ni Lemer dito. Pero yung isa, hindi pa tayo sigurado yung pula nating baka.
iwanan niya yung nanay niya. Mamayang gabi naman pag magutom siya or mauhaw, mag-ingay naman siya. Maghanap ng kanyang nanay. Ano siya pumunta kay Palo? Oh. May utak din yung kalabaw mga kaprobinsya. Oh. Bumalik naman siya. Kasi alam niya na wala dyan yung nanay niya. Yan po ang isa sa aming mga problema kung ipasol si Jin. Kasi yung anak niya umuwi dito tapos mag-ingay. Yan. Maghanap ni Jin. Ah! Ah! Parang nagdalawang isip siya. Oh. Gusto pa sana niya bumalik, pero wala dyan, yung nanay niya andun. Kalingaw ng kalabawa po. Oh, balik naman siya. Pulik daw. Hinahanap ka ng nanay mo. Sumayan ka di aron. Nangasta yung baka natin mga kaprobinsya. Oh. Kinastahan niya yung kalabaw. Subukan natin na ipasok sa loob para kung sakaling kasahan niya yung baka natin na si Marites, pakasahan natin sa Limer. Baka naglandi siya ba? Tulungay ha. Kinastahan niya yung kalabaw. Try natin. Kung sakaling kasahan niya si Marites, hindi lang niya pinansin. Hindi pa siguro siya naglandi mga kaprobinsya. At bukas subukan natin ito na pakasahan ni Limer. Nga! Yan po ang maganda mga kaprobinsya, basta may lalaki tayong baka na tagakasta. Kahit anong oras pwede natin pakasahan yung ating mga alaga. Ngayon napapansin lang natin siya na kinastahan niya yung kalabaw natin na maliit. Nag-attempt siya ba? Ang swerte naman natin kung maagi siya maglandi. I-monitor natin ito bukas. Psst, labas. Nga. Nga. Nagwala si Palo. Psst. Ang laki ni Palo mga kaprobinsya. Psst. Wah. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin. Oh, adobong pato, kanin, automatic, ukol-ukol na ba? Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Tagsaay, bikingay na lang ukol. Kabla. Kabla ko ah. Lato na ko daw. May kang tirada pati ito. Ay, pwede buwod. Magpamaya kayo mga stating ba? Buwod ala. Are, hindi ko mo sa to. Ito lang gini ko ah. Ay, kantos lagi pa chi. Ingan tiya ganiya. Ay, ako na po. Kahit ni ba? Yung sa AB. Asaw ka naman sa ipad. Agi na mas kuha na ginawa mo ba? Wala na rin ka. Problem wala na. Wala naman yung sulo. Timo hapon. Ano hapon? Timo.
naman. Inihaw na pato. Ikaw ba yung tirada ng part? Oo. Itong ukal-ukal rin ukol. Kuha ano ako sa ano mo? Hmm? Ini oy kutsara. Ikaw ang kutsara? Diba ba si Higop? Higupan sa mga Kana untuk gawa ko kan burot na. Nagsawa na kami sa litson ba? Ay, man. Iba. Kaya ito ba ito? Ito ba? Yung nga bisa. Này các bạn, mệt đó. Ito mo kayo. Ano? Hindi na. Awa. Sabi na ulaan. Wow. Ano na ano mo pat? Ano na ano mo? Ito na sa pa. Sa barko ba to? Delikado na kayo.